magandang gabi po. Tayo ay magsisimula na ng ating gawain sa gabing ito. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat, kay Pastor Nanding, kay Brother Edgar, at syempre si Pastor Claude nandito sa church, at kay Ate Irene. Ayan. So ngayong gabing ito, ating tatalakayin Isaiah chapter 56 pa rin, verses 6 to 7. Ayan, kagabi natapos natin ang 4 and 5. Okay, so tayo po ay magsimula sa pamamagitan ng panalangin. Samahan po ninyo ako. Muli po, Panginoon, salamat po sa gabing ito, sa pagkakataong ito na muli mong ibinigay upang kami ay makapag-aral ng iyong mga salita. Samahan po kami, gabayan mo kami, Panginoon. Tulungan mo po ako na mai-discuss ng maayos ang aralin sa gabing ito. Ito po'y maunawaan ng bawat isa at maipamuhay. Gabayan mo kami, Panginoon, matapos ng maayos, mapayapa ang gawain sa gabi ito. Amin pong patuloy na pinagkakatiwala sa iyong lahat-lahat, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. Ayan. So, kaya nga po nang nabanggit ko kanina, ay itutuloy natin ang ating pag-aaral. Tayo nasa talatang 6 hanggang 7. Pero bago yan, pumunta muna tayo sa verses 4 and 5. I-review natin sumandali kung ano yung ating natalakay kagabi. Sabi sa verse 4 and 5, ang sabi ni Yahweh sa mga yunukong gumagalang sa araw ng pamamahinga na gumagawa ng mga bagay na nakalulugod sa akin at tapat na iniingatan ang kanyang kasunduan, ang pangalan mo'y aalalahanin sa aking templo at sa gitna ng aking bayan ng mas matagal kaysa paggunita sa iyo kung ikaw ay nagkaroon ng mga anak. Hindi ka malilimot kailanman. So yung talatang 4 hanggang 5 ay nagpapahayag ng pagmamahal ni Yahweh sa mga yunuko o dito sa mga uri ng tao na itinuturing ng mga mabababa sa lipunan, mga outcast o hindi itinuring na kasama sa mga anak ng Diyos o sa mga pinili ng Diyos sa lumang tipan. Alam nating lahat na ang mga Israelita, ang mga tao na pinili ng Diyos sa lumang tipan. Subalit sa pagkakataong ito ay pinahayag mismo ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah na kahit yung mga yunuko o mga hintil na ito ay kanyang tatangkilikin. Dahil ipinapakita dito na ang mga uri ng taong ito ay sumisimba o nagmamahal, gumagalang sa kaniyang templos, particularly sa araw ng pamamahinga o yung Sabat. Kaya ang sabi niya doon, ang pangalan mo'y aalalahanin sa aking templo at sa gitna ng aking bayan. Hindi makakalimutan ni Yahweh, hindi makakalimutan ng mga tao ang kaniyang pangalan. Kaya hanggang pagdating ng lumang tipan at hanggang sa kasalukuyang panahon, itong mga yunuko na ito ay mga naalala at siguradong mayroong kabahagi sa kalangitan ng Diyos. Ayan po. Ngayon, sa gabing ito, sa talatang 6 at 7, tatalakayin na naman natin ang panibagong pahayag ni Yahweh sa mga hinggil pa rin sa mga yunuko. At ito'y nasa verse 6 and 7. Ang sabi niya sa 6, ito naman ang sabi ni Yahweh, sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kaniyang bayan, buong pusong naglilingkod sa kaniya, iginagalang ang araw ng pamamahinga at matapat na nag-iingat sa kaniyang tipan. Sa 7, dadalhin ko kayo sa banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Malulugod ako sa inyong mga handog at ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Yan, so napakaganda nito at nagpapahayag pa rin itong mga dalawang talatang ito ng biyaya o ng reward na ibibigay ng Diyos sa mga yunuko na namuhay ng matuwid at tapat sa Kanya, sumasamba at nagbibigay ng paggalang at pagsunod sa Kanya. Doon sa verse 6, binanggit doon yung mga katangian ng mga yunuko, yung mga ginawa nila. So ang ginamit na talata dito o salita ay dating mga dayuhan o mga dating dayuhan. So sila yung mga foreigners, aliens of the citizens of Israel. Hindi sila dating kasama sa original na lipi na pinili ng Diyos, kaya sila yung mga dayuhan. Subalit, sila ay ibinilang na mga anak ng Diyos, ibinilang sa kanyang bayan. Dahil sa kanilang katapatan, sila ay taus-pusong naglingkod sa kanya at iginalang nila ang araw ng pamamahinga. Yung verse 7, iyon ang naging reward na ibibigay sa kanila. Okay, isa-isahin natin. Ang particular na talatang ito, yung verse 6,
ay tumutukoy sa inklusibong katangian ng kaharian ng Diyos at ang pagtanggap ng lahat ng naghahangad na maglingkod at mahalin ang Panginoon, anuman ang kanilang pinagmulan o lahi o uri ng pamumuhay. Kagaya rin ang na-discuss natin kagabi, alam nating lahat ng mga eunuchs o yung mga bating ay hindi kasama sa original na pinili ng Diyos o yung mga Israelita. Subalit, dumating ang pagkakataong ito man ay propesiya pa na sila'y tinanggap ng Diyos dahil sa kanilang katapatan. Yung kanilang pagsunod, yung kanilang pagiging makatwiran ay iniari sa kanilang pananampalataya. Parang si Abraham. Ayan, kaya nagkaroon sila ng karapatan na maging kabahagi ng kaharian ng Diyos. Ito'y nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos na pwede niyang ibigay sa lahat ng uri ng tao. Pwedeng mabago yung sitwasyon nila dahil ang mga taong ito ay sumunod sa Kanya. At ipinapakita pa rin ito para sa ating praktikal na kasalukuyang panahon na sino mang lalapit sa Panginoon ay hindi niya tatanggihan dahil mahalaga sa Kanya yung paglapit ng mga tao. Nagsimula ang talata sa pagtukoy sa mga anak ng taga-ibang bayan na sa konteksto ng panahong iyon ay malamang na isang pagtukoy sa mga dayuhan o hindi Israelita, taga-ibang lugar. Ito ay nagpapahiwatig ng pag-alis mula sa pagiging eksklusibo ng tipan ng Diyos sa mga Israelita patungo sa isang mas inklusibo at bukas na paanyaya sa lahat ng mga nagnanais na sumama at manampalataya sa Panginoon. Sa pasimula ng kasaysayan, exclusive ang kaharian ng Diyos, mga Israelita lamang. Pero ito nga sa pagkakataong ito, naging inclusive na siya. Ibig sabihin, open na ito sa kahit na sinong tao. At ito man ay propesiya sa panahon ng lumang tipan, ito'y nangyari o nagkaroon ng katuparan sa ating kapanahunan o sa panahon ng bagong tipan kung saan ang mga hintil ay nabahagi na ng ebanghelyo at sila ay nanampalataya. Ginamit si Apostol Pablo simula Acts chapter 9 para magbahagi ng ebanghelyo sa Europa at sa iba't ibang lugar sa Asia Minor. Si Apostol Pedro ay ginamit sa Joppe, sa lugar ni Cornelius na isa ring hintil. At sa iba't ibang lugar pa, si Jesus Christ ay doon sa Samaritano. At sa iba't ibang lugar, yung mga apostol ay ikinalat, dinala ng Diyos sa iba't ibang lugar para magbahagi, magturo ng ebanghelyo at marami pang taong makakilala sa Kaniya. At ito ay, again, very common na sa ating lahat. Romans chapter 11, idinugtong ang mga dayuhan, yung mga ligaw na puno ng olive or wild olive branch papunta doon sa mga puno ng Israel, which is ang Panginoong Hesus. So sila ay inampon, sila ay grafted, idinugtong. At kagaya nga ng ating sitwasyon sa kasalukuyan, tayong lahat ay produkto ng tinatawag nating spiritual engraftment or spiritual grafting. Pagkatapos, nagpapatuloy ang talata sa paglalarawan sa mga katangian ng mga naghahangad na sumama sa Panginoon. Sila ang mga naglilingkod sa Kaniya, umiibig sa Kaniyang pangalan at nakatuon sa pagiging Kaniyang mga lingkod. Ipinapakita nito na hindi lamang ito isang mababaw na kaugnayan, kundi isang malalim at dedikadong pangako sa Panginoon at sa Kaniyang mga pamamaraan. Ito yung karakteristik na tinatawag nating devout Christian o devout believers. Alam natin na ang simbolismo ng mga hintil na ito, ng mga foreigner na ito, ay ang mga hintil. At sinasabi diyan na darating ang panahon na hindi lamang mga Israelita ang isasama ng Diyos sa Kanyang kaharian. I think sa verse 18 yun ang tinatalakay. Bukas natin yan tatalakayin, no? Yan. Ang isa pang mahalagang aspeto ng talatang ito ay ang pagtukoy sa pangingili ng Sabat at hindi ito dinudungisan, hindi ito kinakalimutan ng mga foreigner na ito, ng mga eunuch. At sila ay very consistent na sumasamba at nag-aalay sa templo sa panahon ng Sabat. Bagamat nabanggit natin noong nakalipas na panahon na mga araw na walang specific na araw na binanggit sa Bible kung anong araw ang Sabat. Sa kapanahon na natin, ginawa nila itong Sabado, kaya nga 7th day daw.
wala naman nakalagay sa Bible. Basta ang sinabi doon ay Sabat. Ika-7 araw. No? Well, kung magsisimula ang linggo sa araw na linggo, ang Sabado ika-7 araw. Pero tatandaan po natin na yung Sabat na binabanggit sa Lumang Tipan ay hindi tumutugma, yung 7 araw doon, yung pagkakasunod-sunod ng araw doon, ay hindi katugma ng araw natin sa panahon ngayon. Natalakay natin nung Kapaskuhan, yung natawag nating lunar calendar or unisolar calendar. Sa atin ngayon ay Gregorian calendar. Iba yung araw nila noon at iba yung kanilang mga buwan. Kaya hindi po pwedeng mag-match Kaya may konting, may pagkakamali kung inaari natin na yung Sabado ang Sabbath day. Biblically, historically, wala naman pong binanggit na ganoon. Well, sa ating kapanahunan sa Bagong Tipan, because we are living in a grace, a doctrine of grace, o sa ibang salin ay Calvinism, doctrine of grace po ang tawag doon, o Reformed theology, hindi po natin tinitingnan yung eksaktong araw. Ang mahalaga, meron tayong araw na sasamba sa Panginoon at magbo-worship sa Kanya. Magandang gabi, Christine. Salamat sa pag-join. Yan. Ibig sabihin, kahit anong araw pwedeng gawin. Dapat lamang talaga maglalaan tayo ng isang araw ng pagsamba sa Panginoon. Ngayon, ang tanong, bakit linggo? Ang dahilan po nun dahil Resurrection Sunday. Ang tawag natin doon ay Resurrection Sunday o Pasko ng Pagkabuhay o yung muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Linggo yon, ginanap daw. Kasi sa kapanahunan nila, sa araw nila, namatay si Jesus Christ ng Biyernes. Ayan, medyo komplikado yan. No? Biyernes siya ng hapon namatay, pero on the third day, he rose again. Kung titingnan mo mathematically, on the third day ay Saturday, Sunday, Monday. So Monday siya nabuhay, pero hindi po ganon. Ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, ang pagbilang nila ng araw ay kasama yung original. So Friday, Saturday, and Sunday. Kaya on the third day. So yun po, sana malinaw sa atin yung ganon ha. Tama po yung on the third day na Sunday. Huwag na po ninyong isipan ng logic. Kasi iba po yung sistema nila. Kaya nga yung magkiklaim na Sabado, ay ang Sabat ay Sabado, teka muna, hanapan natin at bigyan ninyo ako ng konkretong cultural na pundasyon. Bakit naging Sabado yon? Ano po? Seventh day, probably, kung Sunday nagsisimula ang araw ng panahon na yon, hanapan po natin yan. Baka may nakakaalam sa inyo, pwede nyo po akong i-guide or bigyan ng kaalaman dyan kasi wala akong nakita pa. So, hindi po tayo nagsiselebrate ng Sabado, hindi tayo nagbubuo ng worship service pag Sabado kasi ang ating pinangahawakan ay yung Resurrection Sunday. Bagamat sa panahon ni Constantine the Great, meron siyang mga decree, mga edict na pinalabas na ang Sunday ay holiday. Ito yung araw na walang trabaho at parang church day din ito. Yun po, kaya lang hindi tayo sumusunod sa decree ni Constantine the Great kasi yun ay RC, no? Royal Crown po yan. At hindi natin sinusunod, mas sinusunod natin yung Resurrection Sunday. Ayan po. Siguro matatalakay natin yan more pagdating sa topic na yan sa church history. Lahat po yun ay kasama doon. Kaya napaka-importante na mapagpatuloy natin ang talakayan na iyan. Okay. Ang isa pang mahalagang aspeto ng talatang ito ay ang pagtukoy sa pangingilin ng Sabat. So yun pa rin yun, na hindi dinungisan. Ibig sabihin, itong mga eunuchs, itong mga foreigners na ito, they respected the Sabbath. Ginagawa nila religiously. Pag sinabing religiously, constantly, regularly, consistently. Walang relihiyon na binabanggit doon. Kahit anong mangyari, kahit anong sitwasyon ay gagawin nila. Although sa panahon nila, posible nga na by ritual, by compliance, pero at least sumusunod sila. Yun ang kanilang ang regulasyon sa kanila. Sa panahon natin ngayon, yung Sunday, dapat ay required na tayo ay sumimba. Kasi yan nga ang regulasyon. Kaya lang, dahil tayo namumuhay sa panahon ng biyaya, mas pinipili natin at pinapaboran yung kusang loob na pagsamba. Yung through worship na natalakay din natin nung unang I think sa verse 2, no? Hindi natin tinitingnan yung nasa loob ka nga ng simbahan, pero ang isip at puso mo ay nasa loob naman ng bahay mo. Baka ang isip, nasa loob ka ng church, nagwo-worship ka,
sumasamba ka, pero ang isip mo nandun sa bahay, ano kayang kakainin, ano kayang yung labahin niya, ang nanay ang iniisip. O baka naman, yung mga babae ay nasa loob ng church, nagwo-worship, pero ang nasa isip ay yung kanyang boyfriend o yung kanyang crush. Kaya ay kachat ang nanliligaw sa kanya, mali po yon. So hindi natin hindi natin tinatanggap yung ganong pamamaraan. Kaya hangga't maaari ay tinatalakay natin at nire-require na pag nasa loob ka ng church, dapat ay true worship ang iyong ginagawa, totoong pagsamba. At iyan ay ginawa nitong mga foreigner na ito, nitong mga eunuko na ito, kaya nalugod sa kanila ang Diyos, kaya sila ay binigyan, tinanggap sa kaniyang kaharian. Muli ang talata ay nagtatapos sa pagbanggit sa paghawak sa tipan ng Diyos na hindi na nagbibigay diin sa kaseryosohan at pangakong kinakailangan na mga naghahangad na maging bahagi ng kaharian ng Diyos. Itong mga eunuko, sumunod lang sila, walang binanggit na sila'y gusto nila maging bahagi. And yet, tinanggap sila mismo ng Diyos kasi nakita ng Diyos ang kanilang puso. Ngayon, dalhin natin sa practical na application. Pag sumasamba ka ba kapatid, nasaan ang puso mo? Na kay Jesus pa o nandoon sa iyong kung sino mang ibang tao? Hindi lang po ibang Diyos ang binabanggit dito. Doon sa kabanatang 57, susunod na kabanata, matatalakay natin doon, yung puso ng tao na nasa ibang Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan po natin, pwedeng maging pera, pwedeng mga gawain sa bahay, pwedeng maging boyfriend mo o girlfriend mo o asawa mo. Naku, kanina lamang siguro mga bandang pahapon, may kachat akong isang kaibigan na talagang namumroblema siya kasi gusto niyang sumimba pag Sunday, umattend ng prayer meeting, pero yung asawa niya pinipigilan siya. Sabi ko, kapatid, manindigan ka. Kasi unang-una, ikaw yung lalaki. Sabihan mo yung asawa mo, kausapin mo, pag hindi siya sumunod, ipakausap mo sa nanay, sa asawa ng pastor, pag hindi pa rin nakinig, ipakausap mo sa pastor. Pag hindi pa rin nakinig, manindigan ka. Sumimba ka, iwanan mo siya sa bahay. Yun po yung ultimate na payo ko na po yun. No? Hindi naman laging ganun ang proseso natin. Mga lalaking nakikinig, hindi po natin agad-agad iiwanan ang ating asawa na tamad sumimba. Kausapin muna. At pag hindi nakinig, siguro kailangan ng manindigan. So, yun. Na-appreciate naman nung kausap ko. At gagawin niya. Sisimulan niyang gawin daw sa linggo. Na kung hindi makinig, kung ayaw sumama sa kanya ng asawa niya, iiwanan niya. Baka kako yung kasing pag-iwan mo sa kanya, yun ang maging dahilan at maging paraan ng Panginoon para matuto siya at magkaroon siya ng totoong pagsamba. Napaka-importante mga kapatid sa lahat ng nakikinig dito. I think nandiyan si Tita Beck ba ito? No? Salamat po sa taga-Talisay yan. Okay, hindi ko Ayan. Kung sino man po yung mga hindi ko nakikitang pangalan, salamat po sa inyong lahat sa mga nag-join. Opo. Ayan, medyo dinalo po ako ng kaibigan kong ubo. Ayan. Napaka-importante ng totoong pagsamba. Lagi nating sinasabi, puno man ng tao yung church, pero wala naman totoong worship na nangyayari, useless din po yun. Kung tatlo man tayo o dadalawa tayo sa loob ng church, kung tayo na may totoong sumasamba sa Panginoon, yun ang pinaka maganda sa harapan ng Panginoon. Yung mga singers natin dyan na kumakanta, alam ninyo yung kantang Heart of Worship ni Matt Redman. Ang dahilan po kung bakit na-compose yung Heart of Worship, kasi yung simbahan na sinisimbahan ni Matt Redman ay hindi na totoong sumasamba ang mga tao, and yet nandun sila kumakanta, nakikinig ng mensahe, nakaupo, mababait, and yet nakita ng pastor nila na performance ang ginagawa ng mga awit. Hindi sila totoong nagwo-worship. Sabi ng pastor nila, itigil na natin itong kalokohang ito kasi niloloko natin ang Diyos. So dumating ang panahon, ilang buwan na wala silang awitan. Nagpipreach lang yung pastor, tapos walang singing, walang praise and worship, walang congregational singing. So nagkaroon ng counseling, inayos ng pastor nila. At nung bumalik sila sa pag-awit, sabi ng pastor, Matt, i-compose mo yung kanta na ito, na ang tema yung laman ng Heart of Worship, true worship. At doon nga, sa pagbabalik ng praise and worship o ng congregational singing ng church nila, yun ang unang inawit nila. And then they realize na dapat pala pag sumasamba sa Panginoon, totoo yung pagsamba.
So, doon po nagsimula yung awiting Heart of Worship. Konting trivia lang po yun. Nabasa ko kasi yan. At si Matt Redman ay isang malalim na Kristiyano, bagamat siya ay hindi siya ganun kasolim pop artist siya pero Christian songs ang kaniyang mga kinukompose. Yan. So yun po, magandang gabi, Nanay Gertrudes. So yun po, napaka-importante na sa pagsamba natin ay true worship. John chapter 4 verse 24, darating ang panahon na ang mga tao isasamba sa espiritu at sa katotohanan. Given na yung espiritu kasi espiritu ang Diyos natin. Pero yung truth, true worship, importante po yan. Only true worship matters to God. Kung maganda man ang suot mo, maganda man ang boses mo sa pagkanta, nandito si Princess, ito ay singers. At yung pamilya ni Ate Alma, mga umaawit yan. Pero kung kakanta ka nga, tapos ay wala naman sa puso mo ang Panginoon, baka ang nasa puso mo ay iba, naku po, useless po yan. Kaya hanggat maaari, gusto natin bago dumating ang Sunday, nakakanta yung music team, dapat basagin kung ano man yung mabibigat sa puso. Ilabas at itapon sa harapan ng Panginoon yung mga kabigatan. Kasi para makapag-worship ka ng totoo. Kasi yun po yung napaka-sensitibo ng role ng music team. Yan, sa gawain ng Panginoon. Ayan, so importante po. At dito sa talatang ito, nakita natin na pinarangalan ng Diyos yung mga foreigners, yung mga eunuch na sumasamba ng totoo. Gusto ba nating parangalan tayo ng Diyos o matuwa sa atin ang Panginoon? Simple lang ang gagawin natin Sumamba lang tayo ng totoo sa Kanya. Ayan. Okay, sabi sa verse 7, dadalhin ko kayo sa banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Malulugod ako sa inyong mga handog at ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Napakaganda. Dadalhin ko kayo sa banal na bundok. Ano ba itong banal na bundok? Sa buong Biblia, ito yung Zion. No? At sinasabi na itong banal na bundok, dito itatayo yung millennial kingdom. Ano po ito? Premillennial theology. Hindi po ito amillennial, no? Itatayo ang millennial kingdom kung saan maghahari ang Panginoong Hesus. Ito yung banal na bundok. Ito yung Mount Zion. Last Sunday, kinanta ni Princess yung yung tungkol sa Zion Hindi ko na alam yung buong title, no? And feast with the Zion, no? Yan. Ibig sabihin, feast with the Mount of the Lord. At ito pong lugar na ito, binabanggit sa Isaiah chapter 24, nandun ang Diyos na kung saan umaagos yung kabutihan, kapayapaan, walang limit na pagkain, lahat ng kagandahan. Ito dito dinala ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Hesus ang mga taong nanampalataya sa Kanya. At dito binabanggit sa verse 7 na isasama niya itong mga foreigners na ito, yung mga eunuch, yung mga hintil ang binabanggit dito. So kasama tayo doon. We are the foreigners, no? At ang sabi doon, hindi lang sila dadaling sa bundok. Ipadarama ko sa inyong kagalakan sa aking templo. So, balikan ninyo yung chapter 24 ng Isaiah. Nandun yung kaligayahan na mangyayari doon. Yan. Okay, then sabi, malulugod ako sa inyong mga handog. So yung offering nila. At ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. My house will become a house of prayer. Minsan ang simbahan hindi na house of prayer dito sa atin, ano ba to? House of mouse to no? Pero I still dapat meron tayong prayer, no? Kaya lagi kong binabanggit kung sa mga bahay ninyo diyan dito sa San Rafael ay hindi kayo makapanalangin ng maayos, pumunta kayo dito sa church, ikulong niyo ang sarili niyo dito at manalangin kayo sa Panginoon. Yan, this is a house of prayer. Again, ang talatang ito ay nagpapahayag ng isang makapangyarihang deklarasyon ng malawakang pagmamahal at pagtanggap ng Diyos sa lahat ng tao. Ito yung reward.
Ito yung ibinigay ng Diyos. Ito yung pabuya. Ito yung resulta ng kanilang pakikipag-ugnayan sa Panginoong Hesus ng pananampalataya. At ito yung makakamit nating lahat na sumasamba ng totoo, nanampalataya ng totoo sa Panginoong Hesus. Ipapaalala ko lang po sa inyong lahat, mga kapatid, ha? Baka po ang basihan ninyo ng pananampalataya, yung bata ka pa ay umaattend ka na sa Sunday School. Marami kong narinig, matagal na akong Kristiyano, pastor, bata pa lang ako, lumaki na ako sa Sunday School, kamag-anak ko ay pastor, ang tatay ko ay pastor, naglilingkod ako, mahaba ng panahon. Teka muna kapatid, kung ang basihan mo yung mga bagay na nangyari sa'yo o karanasan mo na yon, baka hindi iyon totoo. I-check mo yung puso mo. Sabi ko, si John Wesley nga several years, ang sabi nga niya I've been preaching this gospel for the last decades. But unfortunately, I am not a Christian. Sabi niya ganun Hindi siguro yung eksaktong word, pero yun po ang totoo. Yung founder ng Methodist Church, matagal na siya nagpipreach ng ebanghelyo, pero hindi pala siya mananampalataya. Kaya na lang siya naging mananampalataya. Nung mabasa niya yung Book of Romans, particularly yung Romans chapter 1 verse 17, the just shall live by faith. Mas Tagalog yun, hindi ko alam Yan. So yun po, ang totoong mananampalataya, nadadalhin sa banal na bundok na kung saan ipadarama ang kagalakan sa templo, malulugod sa mga kalulugodan ng mga handog, yung mga totoong mananampalataya. Hindi iyong nagkukunwari lamang. Well, very familiar tayo sa Matthew 7:21, 22, 23. Mga workers sa church, pero palalayasin ng Panginoon. At nung sabi ng Diyos, magsilayas kayo sa aking harapan, kailan may hindi ko kayo nakilala, kayong mga gumagawa ng masasama. Mga workers yan. Kasi ang sabi doon sa 21, sila ay mga nagpapalayas ng demonyo, gumagawa ng himala at kung ano-ano pa. Baka nga pastor pa ang iba noon. Nakakalungkot po yun, no? So, siguraduhin natin. Ang tanging kasiguraduhan at basihan, yung puso natin na totoong nananampalataya sa Panginoon. Mga kapatid, siguraduhin po natin. In fact, naku po, nalungkot ako, naalala ko nung Martes ba yun, o Lunes, yung paborito kong author, si Philip Yancey. No, nasa Facebook, kalat sa Facebook. Philip Yancey, ang galing na author nito. Ang daming libro na nabasa ko, mga quotation, na umamin, may 7 years extramarital affair. Kristiyano kaya talaga? Nakakalungkot po Sinusundan niya naku po, nakakalungkot. Ayan po, siguro kilala ni Pastor Nanding yan, Philip Yancey, nagaling na author. Isa sa mga pangunahing tema ng talatang ito ay ang pagiging pandaigdigan ng biyaya ng Diyos. Universal. Sa panahon na mayroong maraming pagkakawatak-watak at paghihiwa-hiwalay sa iba't ibang grupo ng mga tao, ang talatang ito ay nag-aalok ng isang mensahe ng pag-asa, pagkakasundo at pagkakaisa. Itong pangako na to, binding. May binding sa kamay ng Diyos. Ang Diyos ang nag-uugnay. Ito'y tumutukoy sa ideya na walang sino man ang hindi kasama sa pagmamahal at presensya ng Diyos at lahat ng susuko, magpapakumbaba at mananampalataya sa Panginoon ay malulugod at tatanggapin siya. Ang temang ito ng pagiging inklusibo ay isang makapangyarihang paalala ng walang hanggan na katangian ng pagmamahal at awa ng Diyos. Pinapahayag sa talatang ito ang intensyon ng Diyos na dalhin ang lahat ng tao sa kanyang banal na bundok. Yun ang original intention ng Diyos. Kaya lang, hindi nga mangyayari kasi maraming hindi sumunod sa Kanya. At gawing masaya at pagpalain ng Kanyang bahay, dalanginan, ang templo niya. Ito ay isang makapangyarihang pahayag ng soberanya at biyaya ng Diyos habang ipinapaabot niya ang isang paanyaya sa lahat ng humahanap sa Kanya, anuman ang kanilang mga nakaraang kasalanan o pagkukulang. Ito'y isang mensahe ng pag-asa at pagsasama dahil sa nangangako ang Diyos na tatanggapin ang mga handog at sakripisyo ng lahat ng lumalapit sa Kanya ng taos puso.
Ang banal na bundok ay kumakatawan sa mataas na lugar ng presensya at otoridad ng Diyos. Habang ang bahay dalaginan ay sumisimbolo sa isang sagradong lugar para sa pagsamba at pakikisama. Ang pagtanggap ng mga handog na susunugin at mga sakripisyo sa altar ng Diyos ay nagpapahiwatig ng kaniyang kahandaang tanggapin ang pagsamba at debosyon ng mga tao na lalapit sa Kanya. Anuman ang nakaraan, anuman ang sitwasyon mo, kaibigan, kung lalapit ka sa Panginoon, patatawarin ka niya sa iyong kasalanan at kikilalanin ka bilang kaniyang anak. Huwag magmatigas. Ibaba ang pride, no? Sayang sayang ang pagkakataon. Sabi sa aralin natin nung, I think verse 1 ba yun? Habang may pagkakataon pa, hanapin mo ang Panginoon, no? Chapter 55 verse 6 ba yun? Yeah. 6 and 7, ano? Hanapin natin ang Panginoon. Naway mahanap natin siya. Sa Sunday, panibagong message, no? Excited akong i-preach. Ang ganda kasi. Paborito ni Pastor Claude. Ang title po ay Dying with Christ. Yan. Bilang pagtatapos, ang talatang ito ay isang makapangyarihang deklarasyon ng malawak na pag-ibig at pagtanggap ng Diyos para sa lahat ng tao. Nag-aalok ito ng mensahe ng pag-asa at pagkakaisa sa panahon ng pagkakawatak-watak at espiritual na pagbagsak. Ang mundo ay wasak, ang mundo ay may problema, corruption dito, corruption doon, issue dito, issue doon, kasalanan dito, kasalanan doon. Pero ang lahat ng iyan mababaliwala pag tayo lumapit sa Panginoon, pag tayo nanampalataya sa Panginoon. Even yung mga nagkakasala ng immoralidad, pag sila'y nagsisi at lumapit doon balik sa Panginoon, ay patatawarin sila at i-restore sila ng Panginoon. Yan. Marami nang bumagsak mga kilalang pastor. Nalulungkot ako, mula kay Rabbi Zacarias at kung sino-sino pa. Ang dami. So, ayan. So, mga kapatid, ito po yung paalala na anumang panahon, ang Diyos ay naghihintay. Iniintay niya tayong lumapit manumbalik sa Kanya. Kung paanong tinanggap niya itong mga dayuhan na nanampalataya sa Kanya at naging tapat, naging totoo, ganun din niya tayo tatanggapin. Wala siyang pipiliin. Wala siyang tatalikuran. Ang importante, makita ng Diyos yung katotohanan ng ating puso. Talikuran na natin ang anumang bagay na pwedeng humadlang sa atin para tayo makasamba ng totoo, makapag-alay ng buhay natin sa Panginoon at magkaroon ng totoong pananampalataya. Napakahalaga po niyan. Kasi baka dumating ang panahon na wala na tayong kakayahan na lumapit sa Kanya. Kung mayroon kang mga kabigatan sa puso mo, sa dibdib mo, sa isip mo, ilabas mo na yan, basagin mo yan, ibigay mo sa Panginoon at nang makakilos ang Panginoon sa iyong pagkatao. Kapatid, naghihintay ang Diyos. Ibibigay niya sa iyo yung reward na ibinigay niya na binabanggit sa talatang ito sa mga dayuhan. Salamat mga kapatid sa ating pagsama sa inyong pakikipag-aral sa akin sa gabing ito. Tayo po'y laging magpanalanginan kasi nga po ay kapanahunan ng pagtukso ng kaaway, maraming bumabagsak. Hindi po tayo immune, hindi po tayo excuse. Lalo na po kaming mga pastor, talagang mga pastor ang tinitira mga lingkod ng Panginoon. Sana naman hindi ako bumagsak sa gano'ng sitwasyon. Sana nga lahat pogi, kaso hindi naman pangit Anyway, matanda pa na. Anyway, yun po, sama-sama po tayong dumulig sa Panginoon. Okay, at tayo po ay lumapit sa Kaniyang paanan. Ibihiningi natin sa Kanya ang biyaya niya. Salamat po sa inyong lahat. Tayo po'y magwakas sa panalangin. Muli po, Panginoong Diyos, salamat po sa gabing ito, sa iyong patuloy na pagsama at paggabay sa amin. Gabayan mo kami, turuan mo kami ng mga bagay na kailangan namin gawin. Maiayos namin ang buhay namin, ang paglilingkod namin sa inyo, at ang mga bagay na
patuloy na humahadlang sa amin upang malayang makasunod sa iyong kaparanan. Pagpalain mo ang bawat isa na nakipag-aral sa amin, nag-join sa gabing ito sa talakayan, ikaw ang patuloy na magpaunawa sa kanila ng kahalagahan ng tunay na pananampalataya. At dalhin mo ang bawat isa, ang puso ng bawat isa sa pagpapakumbaba, mapakababang loob at na ikaw ay makita. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so muli po, salamat sa inyong lahat. Kay Pastor Claude, nandito si Princess, kay Nanay Gertrudes, kay Sir Irene, kay Christine, kay Pastor Nanding, si Brother Edgar, syempre, wala rin si Pastor Michael ngayon. Hindi ko, si Ate Beck yata yung nandito sa Talisay. At hindi ko alam, sina Ate Alma, Pamilya Ornido ay hindi ko nakikita. So sana naman ay nandyan lang sa likod, hindi lang nag-message. Okay, salamat pong muli sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless everyone. So God be the glory. Bye-bye.